Isa na marahil ang Lego sa pinakakilala at pinakasikat na laruang naimbento sa kasaysayan ng daigdig. Noong 2016, nakapagtala ng mahigit sa 75 bilyong pirasong makukulay na Lego bricks ang naibenta sa buong mundo. Subalit, kung hindi sa sunod-sunod na kamalasan at iba yung pagsusumikap ng founder nito, wala sigurong laro ang Lego na alam natin sa kasalukuyan. Kaya naman pag-usapan natin kung paano nga ba nagsimula at naimbento ang Lego. Ano ang nagtulak sa founder nitong mas lalo pang pagpursigihan ang kanyang mga pangarap sa kabila ng hindi magagandang pangyayaring naranasan sa buhay nito. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Magsisimula ang kwento sa bansang Denmark. Sa panahong hindi pa gumagamit ng kuryente ang tao, sa isang payak at hindi kilalang bayan ng Billund, nakatayo ang maliit na shop ng isang Danish woodworker na si Ole Kirk Christiansen. Isang simpleng karpentero na may simpleng pangarap lamang kung tutuusin si Christiansen. Bata pa lamang ay nahilig na siyang maglilok ng kahoy at gumawa ng iba't ibang imahe mula dito. Kaya naman, taong 1916 nang magtayo ito ng sarili nitong shop. Sa simula, ang shop ni Christiansen ay gumagawa ng iba't ibang gamit na gawa sa kahoy, gaya na lamang ng hagdan, upuan at ironing board. Paunti-unti ay dumami ang variety ng gamit na ginagawa nito. Taong 1924, taong masasabing matagumpay at kilala na ang negosyo ni Christiansen sa kanilang bayan. Dito rin naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Aksidenteng nasunog ang nasimulan nitong negosyo at maging ang naipundar nitong bahay na bunga ng kanyang pagsisikap ay nadamay. Ang pangyayaring ito ay higit pang nakapagbigay ng lakas ng loob kay Christiansen upang magtayo pa ng mas malaking woodshop. Hindi pa dito natapos ang sunod-sunod na trahedya sa buhay ng Danish woodworker dahil makalipas lamang ang ilang taon ay naapektuhan ng World Depression ang negosyo nito na humantong sa pagbabawas ng tauhan sa pagawaan. At 1932 naman nang mamatay ang asawa ni Christiansen. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga pangyayaring ito ay magbubunga pala ng magandang kapalaran sa kanya na magiging pundasyon ng isa sa mga tinitingalang kumpanya sa buong mundo sa kasalukuyan. Nagdesisyon ito na gamitin ang kanyang mga natirang kahoy para mapakinabangan at maibenta pa. Isa na nga dito ay gawin itong mga mumurahing laruan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito naging mabenta sa publiko noong una. Sa katunayan pa nga, lalo pang nalubog ito sa utang. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Christiansen sa paggawa ng mga laruan mula sa pira-pirasong kahoy. Ang pagmamahal nito sa ginagawa ang naging sandalan nito upang magpatuloy. Kung mahusay na si Christiansen sa paggawa ng iba't ibang mga bagay mula sa kahoy, nalaman nito na mas mahusay pa pala siya bilang isang toy maker. Unti-unti, ang kanyang mga nililikhang laruan mula sa pira-pirasong kahoy na kanyang nilililok ay nakatatawag ng atensyon. Ang mga blokeng laruan na may hugis gusali, sasakyan, hayop at kung ano-ano pa ay nakikilala at lumaki ang fanbase. Taong 1942, isang sunog na naman ang naganap sa pabrika ng Lego. Halos masunog ang buong pabrika at halos lahat ng laruang ginagawa nito ay maabo. Ngunit hindi katulad noon, sapat na ang kakayahan ng kumpanya at ni Christiansen upang muling bumangon at magpatuloy.
Matapos ang World War II, marami sa mga kumpanyang gumagawa ng produktong gawa sa kahoy ay unti-unti nang lumilipat sa plastic dahil sa dihamak na mas higit itong matipid. Sa pangyayaring ito, nakilala ang mga plastic molding machine na humuhulma sa plastic sa kung anong nais na itsura o imahe ang nais dito. Ngunit dahil sa taas ng demand sa plastic noon, ipinagbawal ng Danish government ang paggamit nito commercially. Sa kabila ng utos ng pamahalaang Denmark, taong 1946, bumili si Christiansen ng kauna-unahang plastic molding machine na ginamit nito para sa kanyang mga laruan, at ng sumunod na taong 1947 ay pinahintulutan na rin ng Danish government para gamitin sa kanyang kumpanya. At 1949 naman nang maglabas na ito sa merkado ng isang plastic toy product na tinawag na automatic binding brick. Saan nga ba nakuha ni Christiansen ang pangalang Lego? Ang automatic binding block na naimbento ni Christiansen ay hindi nagkakalayo ng itsura sa alam nating imahe ng Lego sa ngayon. At ayon mismo sa kumpanyang Lego, ang pangalan nito ay hindi isang Danish word. Ito ay mula sa Allied Forces na nagpalaya sa Denmark noong World War II. Sa katunayan, ito ay tinawag na Ligat o sa Ingles ay Playwell na kalaunan ay naging Lego ang pangalan nito. Ang mismong laruan ay hinalaw mula sa isang set ng self-locking bricks na naimbento ng isang British company na may pangalang Kiddicraft. Ayon mismo sa Lego ay pinahintulutan mismo ng Kiddicraft ang kumpanya na gamitin nito ang disenyo sa mga laruang bricks nito, at noon ngang 1981 ay tuluyan ng nabili ng Lego sa Kiddicraft ang rights o karapatan dito. At sa paglipas ng maraming taon ay patuloy na nakikilala at tinatangkilik ng nakararami ang naimbentong plastic bricks ng kumpanya. Nang pumanaw si Ole Kirk Christiansen noong 1958, ito ang mga panahon na patuloy na pinagaganda at patuloy sa pagpapaunlad ang laruang inilabas ng Lego. Ang mga automatic binding bricks na ito ang naging basehan ng pagkakaroon ng tinatawag na system and play na nais ng kumpanyang Lego, isang disenyo na ang lahat ng bloke ay kayang ikabit sa iba pa na maaaring makapagpataas sa imaginative potential ng bata na naglalaro nito. Ang sistemang ito ang naging pundasyon ng modern day Lego. Ibig sabihin na ang bawat Lego blocks na nabuo mula 1955 hanggang sa kasalukuyan ay interlock o maikakabit mo sa isa't isa. Makalipas ng 5 taon matapos maipakilala sa merkado ang system and play, sa ikatlong pagkakataon ay muli na namang nasunog ang pabrika ng Lego. Ito ang nagtakda ng kapalaran sa kumpanya. Naalasin ng tuluyan ang paggamit ng kahoy sa paggawa ng laruan at gumamit na ng plastic sa hinaharap. Ang Billund, ang hindi kilalang bayan na pinagmula ng founder ng Lego na si Ole Kirk, ay isa na ngayong bantog na tourist spot sa bansang Denmark. Maliban sa ipinagmamalaking beer and pastries, pinaniniwalaang ang numero 1 ambag ng Denmark sa buong mundo ay ang maliliit at pira-pirasong laruang bloke na kung hindi dahil sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ng founder nito ay hindi natin makikilala. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.